Kabanata 826. Nawala rin sila. Sumimangot ng malalim si Sebastian, lalong lumaki ang pag-aalala niya. Nakatagpo na siya ng dalawang demonyo, na, sa kabila ng matinding Kabanata 826. Nawala rin sila. Sumimangot ng malalim si Sebastian, lalong lumaki ang pag-aalala niya. Nakatagpo na siya ng dalawang demonyo, na, sa kabila ng matinding panghihina, ay nagawa pa ring magpakawala ng kapangyarihan ng isang demigod. Sa kanilang grupo, siya lang ang may kakayahang lumaban sa kanila. Mapalad si Lilian. Nakatagpo niya ang dalawang demonyo nang hindi nauubusan ng dugo, na isang stroke ng swerte. Marahil ay natuklasan nila sa pamamagitan ng kanyang mga alaala na nagtataglay siya ng kapangyarihan ng isang demigod, na ginagawang mas nakakaakit na target ang kanyang dugo. Ngunit, sino ang nakakaalam kung mayroon pang mga demonyong nakatago? Kung ang iba ay nakatagpo ng isa, maaaring hindi sila kasing swerte ni Lilian. Kailangan natin silang mahanap. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Lilian habang patungo sila sa unahan ng bundok. Kung hindi nila mahanap ang iba, marahil ang pagkawala ng magkasama ay makakatulong sa kanilang muling pagsasama. Gayunpaman, ito ay isang mapanganib na sugal dahil hindi nila alam kung saan sila ihahatid. Gayunpaman, nang hindi ito ginagawa, wala siyang ideya kung saan hahanapin ang mga ito. Habang naglalakad sila, biglang nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Sebastian. Para bang may nabuong puyo ng tubig na may napakalaking hatek, na hinayla siya papasok ng napakalakas. Hindi niya ito napigilan. Dahil hawak niya ang kamay ni Lilian, hinayla rin siya papasok. Parang isang sandali o ilang minuto ang lumipas bago tuluyang nawala ang puwersa. Lumapag sila sa matibay na lupa, ngunit ang mga tanawin sa kanilang paligid ay ganap na nagbago. Napapaligiran na sila ngayon ng nagtataasang mga puno, bawat isa ay umaabot ng mahigit 100 talampakan ang taas na may malalagang at makakapal na mga sanga. Ang napakalaking kanopi ay parang mga higanteng payong, na nakaharang sa kalangitan. Ang mga ibon ay umaawit mula sa mga sanga, at sa hindi kalayuan, isang kuneho ang dumaan sa mga halaman, ang hangin ay buhay na may kasiglahan ng tagsibol. Nasa labas na ba tayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Lilian habang nakatingin sa paligid. Tumanggo si Sebastian. Ang lugar na kanilang iniwan ay isang dead zone, walang anumang buhay. Bagamat wala pang isang oras ay naroon sila, parang walang hanggan. Ngayon, nakatayo muli sa isang mundong puno ng buhay, para silang bumalik mula sa ibang kaharian ng magkasama. Tumalon siya sa isang sanga ng puno at mabilis na umakyat palabas ng kagubatan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang isang malawak na hanay ng bundok sa di kalayuan, at ang mga taluktok nito ay kahawig ng isang napakalaking dragon. Mas malapit sa kagubatan, ang mga bundok ay puno ng buhay. Mayroon ding napakalaking agila na umiikot sa kalangitan sa itaas, at ang mga pakpak nito ay may talim na gininto ang balahibo. Kamukha ito ng nakita nila kanina. Gayunpaman, mukhang mas malaki ito dahil sa malapit na distansya. Ang mga kuko nito ay kumikinang na parang mga espada, matalas at nakamamatay. Sa malayo, natatakpan ng makapal na ulap ang bahagi ng tanawin, na nakakubli sa tanawin. Iyon ay malamang ang dead zone na kanilang tinakasan. Kung hindi nagsinungaling si Lamia, ang lugar na iyon ay ang ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng demonyo, kung saan di umano'y ikinulong si Lazarus. Lilian. Tawag nila na mula sa ibaba. Mabilis na tumalon si Sebastian pababa. Sila na pala ito. Hindi siya nag-iisa. Nandoon din si Gina at lahat ng iba pang nawala kanina, maging ang grupo mula sa Infernal Gate. Nang makita ang lahat, nakahinga ng maluwag si Sebastian. Bukod kay Lilian, lahat ng iba ay direktang dinala palabas ng dead zone. Ang katotohanan na si Lilian ay hindi naihatid sa kanila ay malamang nagawa ng dalawang demonyo. Habang nagpapalitan ng mga salita ang grupo, biglang sinugod sila ng isang higanteng hayop, nakahawig ng tigre ngunit ilang beses na mas malaki. Ang bilis nito ay hindi ka panipaniwala, at ang nakanganga nitong mo ay madaling makalunok ng isang buong tao. Mag-ingat kayong lahat. Mabilis na nag-react si Bruce, nagpadala ng malakas na hampas ng palad patungo sa hayop at napaatras ito. Gayunpaman, ang katatagan ng hayop ay lumampas sa kanilang inaasahan. Agad itong bumangon at muling sumugod sa kanila. Kabanata 827. Hindi nag-aksaya ng oras si Sebastian habang nakataas ang kanyang braso, hiniwa niya ng malinis ang ulo ng hayop. Masyadong delikado ang gubat na ito. Kailangan muna nating makaalis dito.
Alam na alam ni Sebastian kung gaano kakilakilabot ang dalawang ibon kanina. Madali nilang maiangat ang isang buong mammoth, na nangangahulugang ang kanilang lakas ay malinaw na hindi kapanipaniwala. Dagdag pa rito, malamang na may iba pang mga kakilakilabot na halimaw na nakatago sa mas malalim na kagubatan, naghihintay ng tamang sandali upang hampasin. Buti na lang at malapit pa sila sa gilid ng kagubatan. Sa sobrang bilis, lumabas sila at natagpuan ang kanilang sarili sa isang bukas na damuhan. Bago pa man sila makahinga, isang napakalaking puting crane ang biglang bumungad sa paningin nila. Ang tagak na ito ay hindi lamang malaki ngunit napakalaki. Ang haba ng pakpak nito ay lumampas sa 66 na talampakan, na ginagawang maliit ang hitsura ng matagal ng patay na Quetzalcoatlus kung ihahambing. Nataranta ang lahat at handang tumakas anumang oras. Tingnan mo. May nakasakay dito. Habang naghahanda ang grupo na sumugod sa kagubatan upang magtago, si Lilian ang unang nakapansin ng figurang nakaupo sa likod ng puting tagak. Lahat ay tumangala at nakita ang isang matandang lalaki na may hangin ng transcendence na nakaupo sa ibabaw ng tagak. Siya ay nakadamit ng dumadaloy na mga damit, na nagbibigay sa kanya ng halos ethereal na presensya. Medyo mabilis ang takbo ng white tagak. Ilang sandali pa, lumipad na ito palapit sa grupo. Tumalon ang matanda sa likod ng tagak. Kinabahan ang lahat dahil hindi nila alam kung may banta ang matanda. Gayunpaman, pinag-aaralan silang mabuti ng matanda. Habang tinitingnan niya ang estilo ng pananamit ng lahat, laking gulat niya. Galing ba kayong lahat sa Forbidden Ground? Tanong niya. Nagpalitan ng nalilitong tingin sila na at ang iba dahil hindi nila maintindihan ang ibig niyang sabihin. Itinuro ni Sebastian ang bulubundukin sa likod nila at sumagot, sa tingin ko ay nanggaling kami doon, sa mga bundok na iyon. So, galing talaga kayo sa Forbidden Ground. Laking gulat ng matanda. Pagpapatuloy niya, ang Forbidden Ground ay puno ng mga panganib. Para sa iyo na nakaligtas at lumabas na buhay ay talagang hindi ka panipaniwala. Sabi ni Sebastian, may nakita kaming palasyo sa loob. Gusto naming mag-explore, pero kahit papaano, napunta kami dito nang hindi namin namamalayan kung paano. Totoo ang mito kung gayon. Talagang may daan palabas sa ipinagbabawal na lupain. Napakapalad mo, pag-iisip ng matanda. Mister, pwede ko bang tanungin kung ito ang Perpetual Empire? Kinakabahang tanong ni Elsa. Napatingin din ang iba sa matanda na may pananabik. Matapos makatakas sa kamatayan, natakot sila na baka panaginip lang ang lahat. Magiliw na ngumiti ang matanda at sinabing, oo, ito ang Perpetual Empire na sinasabi mo. Ngunit dito, tinatawag namin itong Perpetual World. Nagtagumpay tayo. Nakarating na tayo sa Perpetual Empire. Maliban kay Sebastian, naghiyawan ang lahat. Pareho silang masaya at gumaan ang loob. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng matanda. Tinitigan niya ng malalim ang bawat tao sa grupo. Napagtanto ni Sebastian na ginagamit ng Elder ang kanyang spiritual sense upang sukatin ang kanilang mga antas ng cultivation, kaya mabilis niyang pinigilan ang kanyang tunay na kapangyarihan itinago ito sa peak divine level. Pagkatapos ng kanyang pag-scan, ang matanda ay tumanggo ng paulit-ulit bilang pagsang-ayon. Kahit na walang sino man sa grupo ang maituturing na Grandmaster sa Perpetual World, lahat sila ay medyo bata pa at nakapasok na sa Divine Realm, nakapuri-puri. Sa partikular, si Lilian, Lana, at Cassandra ay namumukod-tangi. Hindi lamang sila bata pa, ngunit ang kanilang paglilinang ay umabot na rin sa antas ng tugatog na banal na Grandmaster, na ginagawa silang katangi tangi kahit na sa mga pamantayan ng Perpetual World. Magiliw na ngumiti ang matanda at sinabing, hayaan mo akong magpakilala. Ako ang dating pinuno ng Lacuna Sect. Maaari mo akong tawaging Osric Lacuna. Ang aming sect ay isa sa pinakaiginagalang na cultivation sanctuaries sa Northern Region. Interesado ba kayo na sumama sa amin? Ikinararangal namin ito. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Lorenzo. Bago sila sa mundong ito, kaya lahat ay hindi pamilyar sa kanila. Dahil tila isang makapangyarihang figure si Osric, walang dahilan para tumanggi sa bigding tumango si Elsa at ang iba pa. Sila na at ang iba ay tumingin kay Sebastian para sa patnubay. Sa parehong paraan na pinangunahan ni Lorenzo ang Infernal Gate, sinundan nila si Sebastian. Nasukat na ni Sebastian ang lakas ng matanda sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Tinansya niya na ang paglilinang ni Osric ay nasa antas ng demigod, sa humigit kumulang 8 o 9 na bituin. Bagamat hindi siya ang pinakamalakas sa Perpetual World, ito ay isang kagalang-galang na antas. Sa ngayon,
Ang pagsali sa isang paksayon ay tila isang matalinong hakbang. Nang tatanggo na sana si Sebastian bilang pagsang-ayon, may lumitaw na isa pang puting crane sa di kalayuan. Kasabay nito, ang ibang tagak ay lumapit mula sa ibang direksyon. Ang dalawang tagak ay may dalang mga tao sa kanilang mga likod. Kabanata 828. Nag-iba ang ekspresyon ni Osric nang makita ang paparating na Mystic Crane. Gusto niyang ihatid agad si Sebastian at ang iba pa. Ngunit ang tagak ay maaari lamang magdala ng 6 na tao sa isang pagkakataon. Ang dalawang Mystic Crane ay mabilis na lumipad, na may isa pang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila mula sa malayo. Ang pangalawang crane ay dinala ang isang matandang babae at isang dalagang nasa edad 20. Siya ay nakasuot ng isang dumadaloy na berdeng damit, at siya ay may hanggang baywang na buhok at magandang mukha. Ang ikatlong crane ay may 3 pasahero, isang matandang lalaki at isang batang mag-asawa. Sa kabaligtaran, ang huling crane ay nagdala lamang ng isang payat, puting buhok na matanda. Puno ng mga kulubot ang kanyang mukha, at kahit mukhang mahina siya, may isang bagay na hindi mapag-aalinlanganan na mapanganib sa kanya. Mr. Lacuna, medyo mabilis ang iyong mga paa. Hindi ko ini-expect na mahahanap mo sila bago tayo, sabi ng matanda na may puting buhok habang nakatingin kay Sebastian at sa iba pa. Nagtagal ang kanyang tingin kay Lillian at sa iba pang mga babae ng mas matagal kaysa kinakailangan. Isang maikling pagtislap ng pagnanasa ang nagpakita sa kanyang mga mata. Kahit na itinago niya ito ng mabuti, nakuha ni Sebastian ang tingin at isinumpa siya bilang isang matandang pervert sa ilalim ng kanyang hininga. Ngumuso si Osric. Mr. Harmonia, may talento ka talaga sa pagsulpot sa tamang oras. Kakahanap ko lang sa mga taong ito, at heto ka na naman, sakto sa oras. Sa kasamaang palad, huli na kayo dahil nagdesisyon na silang sumali sa sect ko. Makakabalik na kayong lahat. Ngumisi si Chase Harmonia, ang pinuno ng Harmonia Sect. Mayroong mahigit 10 tao dito. Sa tingin mo ba madadalo mo silang lahat nang hindi muna kami tinatanong? Magiliw na ngumiti ang matandang babae. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Thalia Nebulosa, ang dakilang elder ng Nebulosa Sect. Ang aming mga diskarte ay angkop para sa mga babae, at tumatanggap lamang kami ng mga disipulong babae. Mga batang babae, maaari kayong sumama sa amin. Ang huling matandang lalaki ay hindi malapit ng maunahan, kaya mabilis siyang nagpakilala. Ako si Galen Gaudium, Grand Elder ng Gaudium Sect. Kami ang pinakamalakas na sekta sa rehiyon, kaya dapat tumabi sa akin ang sinumang interesado. Si Sebastian at ang kanyang grupo ay mabilis na naging sentro ng atensyon, na ang 4 na sekta ay sabik na kunin sila. Hindi nakakagulat dahil kabilang sila sa mga elite sa mundong ibabaw. Kahit na ang kanilang nakaraang mundo ay kulang sa espiritual na enerhiya, si Sebastian ay may access sa masaganang cultivation resources dahil sa kanyang mataas na cultivation base. Sa kanyang talento, naabot niya ang Divine Realm sa murang edad. Ang tagumpay na ito ay ginawa siyang isang natatanging individual sa Perpetual World. Nakulong ang 4 na matanda sa main-itang pagtatalo tungkol kay Sebastian at sa grupo nito hanggang sa sumigaw si Galen, sige, tama na. 15 tao dito. Hatiin natin silang 4. Alam ng 3 na hindi nila kayang kunin ang lahat para sa kanilang sarili, kaya tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Unang nagsalita si Osric. Dahil ako ang nakakita sa kanila, ako ang mauunang pumili. May co-contra ba? Sige. Si Galen ang unang sumang-ayon dahil marami pang angkop na kandidato. Hindi naman nakipagtalo ang dalawa, kaya tinuro ni Osric si Lana. Ikaw, halika dito. Simula ngayon, miyembro ka na ng Lacuna Sect. Sebastian. Napahawak siya sa braso ni Sebastian na kinakabahan. Alam niyang hindi sila makakasama sa 4 na sekta na naghihiwalay sa kanila. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pag-aatubili na mahiwalay sa kanya at sa kanyang pamilya. Sige lang, sabi niya sabay ngiti ng assurance. Kahit hindi tayo magkasama, hahanapin kita kapag may oras ako. Alam niya na si Osric at ang iba ay may mataas na cultivation base. Dahil dito, si Sebastian at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi sumunod. Naintindihan din ito ni Lana at kinakabahang lumapit kay Osric. Babae ako, kaya ako dapat ang susunod na pipili. May problema ba? Sabi ni Thalia. Hindi sumang-ayon sina Chase o Galen, kaya pinili niya si Cassandra. Ngayon, ako naman, sabi ni Galen, sabay turo kay Lillian. Ikaw, halika dito. Kabanata 829. Hindi man lang nagabalang si Galen na hingin ang opinyon ni Chase.
Nanatiling tahimik si Chase, kahit na nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga. Alam niyang si Galen ang pinakamalakas sa kanila. Pagkatapos, lumipat ang tingin niya kina Zia, Esme, at Elsa. Si Thalia ay tumingin sa kanya ng masama, habang sina Osric at Galen ay nakasuot ng parehong ekspresyon ng paghamak. Alam na alam nila ang tunay na ugali ni Chase. Halika dito, sabi ni Chase sabay turo kay Esme. Siya ang may pinakamababang cultivation base sa grupo at hindi pa nakarating sa Divine Realm, kaya logically, hindi siya dapat napili. Ngunit hindi siya interesado sa kanyang lakas. Sa halip, naakit siya sa hitsura nito. Para sa kanya, siya ang pinakakaakit-akit pagkatapos ni Lilian. Napakapit si Esme sa braso ni Sebastian habang hindi na siya mapakali sa namamalagi niyang titig ni Chase. Napakunot ang noo ni Sebastian dahil matagal na niyang napagtanto na si Chase ay isang scumbag. Sa paghusga sa kanyang pangalan, madaling hulaan ang kanyang sekta na nagsagawa ng dalawahang paglilinang. Noong nasa Core Island siya, narinig ni Sebastian ang mga alingaw-ngaw tungkol sa isang sekta na kilalang kilala sa gawaing ito. Ito ay isang lugar ng pag-aanak para sa bisyo, kung saan walang kahulugan ang hierarchy. Ang pinuno ng sekta at mga matatanda ay karaniwang naghahanap ng mga babaeng disipulo para magsanay ng dalawahang paglilinang. Ang mga disipulong ito ay maaaring likas na mapagparaya o sila ay pinilit at pilit na pinapasok. Ang mga kusang loob ay maayos dahil umiiral ang pahintulot ng isa't isa, ngunit ang iba ay nahaharap sa malungkot na kapalaran. Ang pinuno ng sekta, matatanda, at ilang piling lalaking disipulo ay walang pakialam sa pagpayag ng mga babaeng ito. Tatanggalin lang nila ang kanilang pantalon at pipilitin ang sarili sa kanila. Ang magagandang babaeng disipulo, sa partikular, ay nakakuha ng hindi gustong atensyon at hindi nakatakas sa kanilang kapalaran. Dahil dito marami ang pinahirapan hanggang mamatay. Para sa isang napakagandang gaya ni Esme, ang pagiging nasa isang sekta ay haantong sa isang tunay na kalunos-lunos na wakas. Galit na galit si Chase nang makita siyang nakatayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala bang ibig sabihin ang mga salita ko sa'yo? Nag-aalala siyang naglakad nang marinig iyon. Yan, mas mabuti yan. Halika dito at tumabi ka sa akin. Ang kanyang interes sa kanya ay lumago sa pangalawang pagkakataon. Gusto niyang simulan agad ang dual cultivation, kaya inabot niya ang kamay niya. Mabilis na umatras si Esme, sumiklab ang pagkairita ni Asher, at isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Bakas sa ekspresyon ni Thalia ang kanyang simpatiya. Hindi niya kayang isipin na mahulog si Esme sa mga kamay ni Asher, ngunit napakalakas ng Harmonia Sect. Alam ni Thalia na hindi niya ito kayang tanggapin at pakiramdam niya ay wala siyang magawa para protektahan si Esme. Naikuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao sa galit. Napatingin si Chase kay Esme, at ang matandang kilabot na iyon ay humihingi ng gulo. Ngunit naunawaan ni Sebastian ang panganib ng pabigla-bigla. Si Asher ay hindi bababa sa isang 8-star demigod, marahil kahit siyam, habang si Sebastian ay isang 3-star demigod lamang. Ang pagkakaiba ay isang nakakagulat na 6 na bituin. Alam ni Sebastian na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa isang away. Pagkatapos ng unang round, nagsimula ang pangalawang pagpili. Nauna si Galen at pinili si Gina. Bagamat ang kanyang mga kasanayan ay hindi lubos na naaayon kay Sebastian, napansin ni Galen na siya ay ilang taon na mas bata at may higit na potensyal para sa pagsasanay. Sunod, pinili ni Thalia si Elsa. Pagkatapos, turn na ni Osric, at pinili niya si Gideon. Huli na naman si Chase. Lumipat ang kanyang tingin sa pagitan ni Zia at ng babaeng disipulo mula sa Infernal Gate. Ang mga lalaki ay hindi man lang naging dahilan sa kanyang mga pagsasaalang-alang. Pagkatapos ng maikling paghinto, pinili niya si Zia. Pagkatapos, oras na para sa ikatlong round, at nauna muli si Galen. Ikaw, sabi niya, nakipagtitigan kay Sebastian. Kabanata 830. Tuwang-tuwa sina Lilian at Gina dahil makakasama nilang muli si Sebastian. Pero nadismaya sina Lana at Cassandra, habang si Esme at Zia naman ay mukhang may iyak na. Kahit na hindi kasama nina Lana at Cassandra si Sebastian, at least may sinusunod silang disente. Pero sinusundan nina Esme at Zia si Chase, na nagbigay ng nakakatakot na vibe na ikinabahala ng lahat. Parang hindi naman siya mabuting tao. Ikinuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao at sinabing, ikinagagalak ko ang alok mo Mr. Gaudium, pero gusto kong sumali sa Harmonia Sect. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat. Walang inaasahang tatanggi siya sa imbitasyon ni Galen.
Ang lakas ng loob niya para tumanggi ng ganon. Gaya ng inaasahan, nagdilim ang ekspresyon ni Galen. Bata, minamaliit mo ba ang Gaudium sect? Naramdaman ni Sebastian ang bigat ng kanyang puot ngunit nanatiling matatag. Hindi ko intensyon na bastyusan ang sect mo. Sa tingin ko lang mas bagay sa akin ang Harmonia sect. Matagal na tinitigan ni Galen si Sebastian. Hindi mapalagay si Lilian at ang iba pa, dahil natatakot sila na baka sumabog siya. Sige. Gawin mo ang gusto mo. Sa huli, pinigilan ni Galen ang kanyang galit. Sa mahigit na 150 taong gulang, alam niya na hindi nararapat para sa isang taong kasing tangkad niya na mahuli sa gayong mga walang kwentang bagay kasama ang isang nakababatang tao. Agad na nakahinga ng maluwag si Lilian at ang iba pa, ngunit nakaramdam sila ni Gina ng bakas ng pagkabigo. Inaasahan nilang manatili kay Sebastian, ngunit hindi nila akalain na magpapasya siyang sumapi sa Harmonia sect. Sa kaibahan, natuwa sina Esme at Zia. Sa pananatili niyang malapit sa kanila, medyo mas secure sila. Humarap si Sebastian kay Chase at sinabing, gusto kong sumali sa sect mo. Sana pag-isipan mo. Ngumisi si Chase. Masyadong marami kaming mga alagad na lalaki at kulang ang mga babae. Wala kaming ni-recruit na lalaki sa ngayon, kaya mas mabuting sumali ka sa ibang sekta. Siya ay interesado lamang sa mga kabataan, kaakit-akit na kababaihan para sa dalawahang paglilinang. Kaya, wala siyang planong mag-recruit ng lalaking disipulo, dahil magsasayang lang iyon ng pwesto. Ngumiti ng mahina si Sebastian. Kung hindi mo ako tatanggapin, hindi rin sasali sa sekta mo ang dalawang ito. Tama siya. Gusto naming makasama si Sebastian, sabay na sinabi ni Esme at Zia. Sumabog sa galit si Chase. Bata, ang lakas ng loob mo na pagbantaan ako ha. 11. Hindi naman natakot si Sebastian. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, hindi ito pagbabanta. Kasama ko ang dalawang ito, kaya't pasasalamat ko kung isasaalang-alang mo ang aking kahilingan. Saglit na tinitigan ni Chase si Sebastian, sa katuluyang tumango. Dahil si Esme ay isang ganap na kapansin-pansin at si Zia ay isang matibay na pagpipilian, naisip niya na ang natitirang mga babaeng disipulo ay hindi nasusukat. Naisip niya na hindi katumbas ng halaga ang abala upang pukawin pa ang gulo sa kanila. Mabilis na nahati ang natitirang grupo. Si Bruce ay sumali sa Gaudium sect ni Galen, habang sina Harvey at Lorenzo ay pumunta sa Lacuna sect. Ito ay nagkakahalaga ng noting na alinman Bruce at Lorenzo ay hindi pinapaboran para sa recruitment. Bagamat pareho silang pinakadakilang Divine Grandmaster, nilimitahan ng kanilang katandaan ang kanilang potensyal sa paglaki. Hindi nagtagal, napilitan si Sebastian at ang iba pa na maghiwalay. Ang 4 na sekta ay kumalat sa iba't ibang rehiyon. Ang pinakamalapit ay 100 milya ang layo, at ang pinakamalayo ay 500 milya. Kaya naman, mahihirapan silang magsama muli. Umiiyak na palom ni Lilian, Lana, at ang iba pa. Sumakay sina Sebastian, Esme, at Zia sa Mystic Crane ni Chase. Sa utos ni Chase, lumipad ang crane at pumailan lang sa malayo. Kabanata 831. Kahanga-hanga ang bilis ng paglipad ng Mystic Crane. Sa tansya ni Sebastian, hindi niya ito mahahabol kahit na lumipad siya ng ubod ng bilis. Naisip niya tuloy si Shadow. Ang higanteng ibon ay mas mabilis kaysa sa mga Mystic Crane. Kailangan niyang malaman kung paano dadalhin si Shadow mula sa kabilang mundo. Ang mga Mystic Crane ay halos hindi lumipad sa anumang distansya nang si Chase ay naiinip. Sinimulan niyang makipag-chat kina Esme at Zia habang nagpapakita siya ng pagmamalasakit sa kanilang kapakanan, ngunit nais niyang samantalahin ang mga ito. Mabilis na nagsisiksikan ang dalawang babae sa likod ni Sebastian, kitang-kita ang galit at takot sa kanilang mga mata. Napakunot-noo si Chase nang mapansin niyang malapit ang dalawang dilag kay Sebastian. Kaya, tinanong niya, ano ang relasyon mo sa kanila? Siya ang fiancé ko, sabi ni Sebastian sabay turo kay Esme. Tapos, tinuro niya si Zia. At kapatid ko siya. Pusta ko karelasyon mo din siya. Huwag mong isipin na maloloko mo ako. Matalas ang mga mata ko, sabi ni Chase, at tumigil na siya sa pagsasalita. Kalmado ang biyahe ng ilang minuto hanggang sa lumipad ang Mystic Crane sa isang lambak. Biglang inutusan ni Chase ang crane na bumaba. Nasa lambak ba na to ang sect? Tanong ni Esme na may pagkalitong nakasulat sa buong mukha. Napansin niya na ang lambak ay mukhang tiwangwang, at walang palatandaan ng tirahan kahit saan. Ilang milya pa tayo mula sa Harmonia sect. Magkukultivate tayo dito sandali bago bumalik.
Ang ngiti ni Chase ay naging maalay habang nagsasalita tungkol sa paglilinang. Ang mapupungay niyang mga mata ay sinuri siya ng walang pagpipigil. Gulat at galit ang Bamalot kay Esme nang mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Sebastian. Si Zia ay parehong tense, at siya ay kinakabahan. Dahil walang tao sa paligid at ang nakakatakot na lakas ni Chase, alam niyang walang makakaligtas sa kanila kung may gusto siyang gawin sa kanila. Nanatiling blanko ang ekspresyon ni Sebastian, at walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya. Inutusan ni Chase ang lahat na bumaba nang mapunta ang Mystic Crane sa lambak. Alerto sina Esme at Zia, at mabilis na naging katotohanan ang kanilang mga takot. Inabot niya ang kamay ni Esme, ngunit pumagitna si Sebastian sa kanila. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ngumisi ng nakakaloko si Chase. Tignan mo na lang ang pangalan ng sekta natin, ang Harmonia Sect. Tungkol ito sa pagkukultivate ng magkasama. Personal kong gagabayan ang dalawang magandang babae na ito sa cultivation nila, kaya bilisan nyo at maghubad na kayo. Namutla sina Esme at Zia sa sinabi niya. Sila ay likas na nagtago sa likod ni Sebastian at hindi alam ang gagawin. Nagdilim ang ekspresyon ni Sebastian. Ang isa ay ang aking kasintahan, at ang isa ay ang aking kapatid na babae. Hindi natin matatanggap ang baluktot na paraan ng pagtatanim na ito. Hindi ko hahayaang hawakan mo sila. Sumiklab ang galit ni Chase. Naghahanap ka ng gulo, bata. Tumabi ka lang at manood. Ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana ang pamamaraang ito. Kapag nakikialam ka, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Sebastian, anong gagawin natin? Nanginginig sa takot ang boses ni Esme. Ngumisi si Chase. Anong gagawin mo? Kung gusto mo siyang mabuhay, makinig ka. Maghubad ka na ngayon. Kung mapasaya mo ako, hindi ko siya papatayin. Pero kapag naiinis ka, lapirutin ko siya ng parang isang insekto. Kumuyam ang mga kamao ni Sebastian, habang nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Puno ng paghamak ang ekspresyon ni Chase. Divine cultivator ka lang. Para sa akin, isa kang langgam. Kaya kitang durugan sa isang daliri. Kabanata 832. Nag-ipon ng lakas ng loob si Zia at humakbang. Pakiusap, pakawalan mo na sila. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Ngumisi ng nakakaloko si Chase. Ang pagkukultivate kasama ko ay isang pribilehiyo, ngunit hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Handa ka bang samahan ako sa aking cultivation? Ibinaling niya ang tingin kay Esme. Patuloy niyang dinidilaan ang kanyang mga tuyong labi habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasa, tulad ng isang lobo na sumusubok sa kanyang biktima. Gagawin ko. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Malungkot na sigaw ni Esme. Kung may pagpipilian siya, mas gugustuhin niyang mamatay. Pero alam niyang papatayin ni Chase si Sebastian kapag tumanggi ito. Kung ang pagsasakripisyo sa sarili ay nangangahulugan ng pagpapanatiling ligtas kay Sebastian, gagawin niya ito nang walang anumang pagsisisi. Ngayon, mas ganyan. Kayong dalawa, maghubad na kayo. Pinapangako ko na masisiyahan kayo. Masayang tumawa si Chase. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang makatagpo siya ng isang napakagandang gaya ni Esme. May secret technique siya na nagsabi sa kanya na virgin sina Esme at Zia. Nang dumating ang sandali, alam niyang magiging kasiya siya ito. Bago nawala ang pagiging inosente ng isang babae, ang kanyang katawan ay naglalaman ng bakas ng purong passive energy. Ito ay hindi kapani-pani walang kapaki-pakinabang dahil makakatulong ito sa kanya na masira ang kanyang mga limitasyon at maabot ang isang bagong kaharian. Hindi naglakas loob na sumuwi sina Esme at Zia at atubiling hinubad ang kanilang mga damit. Nagningning ang mga mata ni Chase nang lumingon kay Sebastian. Bata, panoorin mo na lang kung paano ako nagpapakasawa sa babae at kapatid mo. Kahit na ako ay higit sa 100 taong gulang, ako ay nasa rurok ng kalakasan ko. Kaya kung pumunta ng maraming oras nang hindi napapagod, at ang aking mga kasanayan ay napakahusay. Mas mabuting bigyan mo ng pansin at magsulat ka. Biglang sumulyap si Sebastian sa balikat niya at sinabing, may parating. Biglang lumingon si Chase, ngunit walang tao. Biglang bumagsak sa kanya ang isang alon ng pagpatay na layunin. Pagkatapos, napagtanto niyang may mali. Nagbago ang ekspresyon niya. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang pulang dugong talon na bumababa patungo sa kanyang ulo sa bilis ng kidlat. Gulat at galit ang Bamalot kay Chase habang siya ay sumuntok. Ang kanyang kamao ay bunangga sa Demon Blade sa isang malakas na salpukan. Napalihis ang talam, ngunit napaatras siya ng puwersa ng 2 hakbang.
Itinaas niya ang kanyang kamay at napansin ang isang sariwang sugat na dumudugo. Nasira ng Demon Blade ang kanyang mga espiritual na depensa. Hihiway na sana nito ang kamao niya kung mas malakas ang impact. Battle, ang lakas ng loob mo na atakihin ako, ha? Gusto mo na bang mamatay? Ibinuka ni Chase ang kanyang mga braso. Isang alon ng pagpatay ang bumugso mula sa kanya, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa paligid at nagpalamig sa lahat ng naruroon. Kung ganun, itinatago mo ang iyong cultivation base at narating mo na ang demigod realm. Pero isa ka lang 3.5-star demigod. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpiga sa isang surot. Ngumisi siya. Gayunpaman, nagulat siya dahil mukhang bata si Sebastian at nanggaling sa Forbidden Land. Ang kanyang talento ay hindi pangkaraniwan, at sa paglipas ng panahon, maaari siyang maging hindi mapigilan. Hinawakan ni Sebastian ang Demon Blade, at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay naglalagablab. Hayop ka, paano mo nagagawang pagnasaan ang mga babae ko? Mamatay ka na. Winasiwas niya ang espada kay Chase. Ang sandata na ito ay isang espiritual na artifact. Ito ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwalang makapangyarihan at may kakayahang hiwain ang anumang bagay sa kanyang landas. Mabilis na bumunot ng mahabang espada si Chase mula sa kanyang storage space ring, at naglaban ang dalawa. Sumama ang lakas ni Chase sa assessment ni Sebastian. Siya ay isang 9-star demigod na may kakilakilabot na lakas at kahangahangang bilis. Ngunit si Sebastian ay hindi isang pushover. Kahit bilang isang 3-star demigod, nagsanay siya ng mga pinaka-advanced na teknik, na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang mga may ilang bituin na mas mataas sa kanya ng madali. Sa pamamagitan ng espiritual na artifact sa kanyang mga kamay, bawat welga ay maaaring muling hubugin ang tanawin. Sa bawat oras na ang kanilang mga pag-atake ay tumama sa lupa, lumikha sila ng malalaking crater na nagpapakita ng napakalaking lakas ng kanilang mga suntok. Walang nagawa sina Esme at Zia kundi manood sa malayo. Baka sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Habang tumitindi ang labanan ni Sebastian at Chase, lumaban sila mula sa lupa hanggang sa langit at pabalik sa isang bundok. Sa isang iglap, gumuho ang tuktok ng bundok sa ilalim ng kanilang sagupaan. Kabanata 833. Nagdilim ang langit, at nahati ang lupa sa sobrang tindi ng labanan. Lalong lumakas si Sebastian habang nagpapatuloy ang labanan, at ang kanyang lakas ay lumalakas sa bawat hampas. Sa kaibahan, si Chase ay lalong nababalisa sa bawat palitan at nagpupumilit na makasabay. Naisip niya, paanong 3-star demigod lang ang bata na ito? Nakakatakot ang lakas niya. Kailangan kong makaalis dito, o tapos na ako. Sa desisyong iyon, naglunsad siya ng isang galit na galit, desperadong pag-atake. Inaasahan niyang itulak pabalik si Sebastian at gumawa ng butas para makatakas. Ngunit nakita ni Sebastian ang kanyang plano at nagpatuloy. Ang kanyang mga welga ay bumagsak tulad ng walang tigil na alon, dahil ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Nang makitang hindi siya makatakas, sinabi ni Chase, "Napahanga ako sa lakas mo. Paano kung magkaroon tayo ng isang truce?" Nagplano siyang pahabain ang oras, dahil balak niyang bumalik sa sekta at magtipon ng mga reinforcement upang harapin si Sebastian mamaya. Ngunit hindi siya pinansin ni Sebastian at nagpatuloy sa paglulunsad ng sunod-sunod na atake upang piliting umatras si Chase. Binaba ni Chase ang kanyang depensa, at sinipa siya ni Sebastian sa dibdib. Pinalipad ng puwersa si Chase pabalik ng ilang yarda. Umubo siya ng isang subo ng dugo sa gitna ng hangin. Nagulat at galit na galit, sinamantala niya ang kanyang paglipad upang lumikha ng distansya at lumiko upang tumakas. Mabilis siyang hinabol ni Sebastian. Kahit na ang kanyang cultivation base ay mas mababa kaysa kay Chase, ang kanyang kahusayan sa Phantom Stride technique ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa bilis. Hindi nagtagal, mabilis na nagsara ang distansya sa pagitan nila. Nang malapit ng maabyute ni Sebastian, naglabas si Chase ng signal flare at pinaputok ito sa hangin. Sumabog ito sa isang pares ng magkakaugnay na bulaklak ng lotus sa taas na 300 talampakan. Ito ang hudyat ng Harmonia Sect para sa mga reinforcements. Dahil ang sekta ay wala pang 20 milya ang layo, maaaring maabot ng isang demigod ang lokasyon sa loob lamang ng ilang minuto kung lumipad ng buong bilis. Alam ni Sebastian kung ano ang darating, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtubis. Kumpiyansa siyang matatapos niya ang laban sa loob ng isang minuto. Chase. Ang hamak na iyon ay naglakas loob na puntiryahin ang kanyang babae, at determinado si Sebastian na patayin siya. Pumunta ka na sa impyerno. Sa biglaang pagsabog ng bilis,
Agad na nilapitan ni Sebastian si Chase. Ibinaba niya ang kanyang talon mula sa itaas at naglalayong maghatid ng matinding suntok sa ulo ni Chase. Nagulat at galit na galit, itinaas ni Asher ang kanyang mahabang espada upang harangan ang suntok. Isang malakas na kalabog ang umalangaw habang ang nakakatakot na puwersa ay humampos sa kanyang espada na nagpabilis sa kanya. Halos madulas ang kanyang sandata mula sa kanyang pagkakahawak. Mamatay ka na. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang na may nakamamatay na layunin habang siya ay lumundag na parang nangangaso na falcon sa napakabilis na bilis. Namutla ang mukha ni Chase sa takot, ngunit isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, naglabas siya ng tableta at mabilis itong nilunok. Hayop ka, lalabanan kita. Sumigaw si Chase at pinatatag ang sarili bago sinisingil si Sebastian ng kanyang mahabang espada. Ang kanyang aura ay sumisikat sa bawat lumilipas na sandali. Walang ideya si Sebastian kung ano ang kinuha ni Chase, ngunit pinaghihinalaan niya na ito ay tulad ng isang tableta ng Blood Demon, na may kakayahang palakasin ang lakas ng pakikipaglaban sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Energy Slash. Pinakawalan ni Sebastian ang kanyang ultimate move. Sa isang indayog ng kanyang talam, isang halos 100 talampakan ang haba na alon ng Invisible Sword Energy ay bumaba habang nagbabantang hatiin ang mundo. Doomsday Slash. Hindi na magpatalo, pinakawalan ni Chase ang kanyang signature move at sinugod si Sebastian ng mahabang espada. Sa sandaling iyon, naging isa siya sa kanyang espada. Ang nakamamatay na pag-atake, na pinalakas ng kanyang Essence Blood, ay kapansin-pansing nagpapataas ng kanyang bilis at lakas, na ginawa itong isang nakakatakot na suntok. Pagkatapos, ilang maliliit na itim na tuldok ang lumitaw sa abot tanaw habang sila ay patungo kina Chase at Sebastian. Kabanata 834. Ang sword energy ay bumangga sa mahabang espada ni Chase na may dumadagandong na putok. Ang shockwave ay napakalakas na ang mga ulap sa itaas ay nanginag, at ang lambak sa ibaba ay yumanig habang hindi mabilang na mga bato ang bumagsak sa mga dalasdis. Kahit ilang milya ang layo ni na Esme at Zia, nagpanteng ang tenga nila sa impact. Isang nakakatakot na pag-akyat ng enerhiya ang sumabog palabas sa lahat ng direksyon. Tumalsik ng dugo si Chase at napaatras. Ang kanyang mahabang espada ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak, at ang kanyang dating napakalaki na aura ay agad na nawala. Uminom lang siya ng tableta para pansamantalang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, siya ay nasugatan at nahaharap sa hindi inaasahang backlash. Ang kanyang panloob na mga daanan ng enerhiya ay nasira, at ang kanyang cultivation base ay nawala ng tuluyan. Nang mga sandaling iyon, nag-alab ang mga mata ni Chase sa galit at sama ng loob. Tumutulo ang dugo ni Sebastian sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos uminom ng tableta, talagang isang mabigat na kalaban si Chase dahil ang sagupaan ay nag-iwan din kay Sebastian ng malubhang pinsala. Itinulak ni Sebastian ang sakit at sinugod si Chase. Itinaas niya ang Demon Blade habang sinasara niya ang puwang. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Chase. Hayop ka. Malapit na ang mga elite ng Harmonia Sect. Magiging malagim ang pagkamatay mo. Malapit ka nang mamatay, ngunit hindi ka pa rin tumitigil sa kalokohan mo. Ibinaba ni Sebastian ang talon para putulin ang ulo ni Chase. Pagkatapos, hinawakan niya ang mahabang espada at tinanggal ang storage space ring sa walang buhay na kamay ni Chase. Sa sandaling iyon, ilang figure ang lumipad mula sa malayo. Wala pang 5 milya ang layo nila kay Sebastian. Nang walang oras upang suriin ang mga nilalaman sa loob ng singsing, siya ay bumaril patungo sa lambak na kanyang pinanggalingan. Sebastian, ayos ka lang. Baka sa mukha ni Esme ang pag-aalala nang makita siyang bumalik. Ayos lang ako, pero kailangan na nating umalis. Hinahabol nila tayo, sagot niya, sabay yakap sa kanya at kay Zia at pumailang lang sa hangin. Siya ay nakipaglaban lamang sa isang mahirap na labanan at naubos ang lakas. Habang hawak niya ang dalawang babae, ang bilis niyang lumipad ay bumaba ng husto. Sa halip na ilayo ang kanilang mga sarili sa mga humahabol sa kanila, patuloy na nagsara ang agwat. Napagtanto ni Sebastian na ang pagtakas kasama sina Esme at Zia ay hindi isang pangmatagalang solusyon. Mabilis niyang sinabi, makinig kayong dalawa. Ipapababa ko kayo. Pagkatapos, pipigilan ko sila habang tumatakas kayo. Lumayo kayo sa abot ng inyong makakaya. Kapag ligtas ka na, subukang maabot ang Nebulosa Sect, ang Lacuna Sect, o Gaudium Sect. Hanapin si Lillian, Cassandra, at ang iba pa. Paano ka?
Tanong ni Esme, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Alam ko kung paano ko sila ililigaw, kaya huwag niyo na akong alalahanin. Nagmamadali sila, at wala siyang oras para magpaliwanag ng mahaba. Nang malapit na sila sa isang kakahuyan, lumusong si Sebastian at pinahiga sina Esme at Zia sa lupa bago sumakay sa mga humahabol. Mayroong 6 na demigod, at nasaksihan nila ang pagpatay niya kay Chase. Sa kanilang pagkikita ay hindi pinansin ng 6 sina Esme at Zia at mabilis na pinalibutan si Sebastian. Sino ka? Bakit mo gustong patayin si Mr. Harmonia? Tanong ng pinakamatanda sa elder na nakapulang damit. Siya si Winston Cade, ang Grand Elder ng Harmonia Sect at ang pinakamakapangyarihang miyembro. 3 beses siyang mas malakas kaysa kay Chase. Siya ang may gawa nito sa sarili niya. Tinupad ko lang ang hiling niya, malamig na sagot ni Sebastian. Hindi siya kumikibo sa mukha ng 6 na elite na nakapaligid sa kanya. Tinitigan ni Winston si Sebastian at malamig na sinabi, kanina lang. Nagkaroon ng spatial fluctuations mula sa Forbidden Ground ng Demon Lord. Dahil sa itsura mo, siguradong doon ka nang galing. Ang lakas ng loob mong magpakita sa teritoryo ng sect namin. Sino ka sa tingin mo? Mr. Cade, huwag na tayong mag-aksaya ng mga salita sa kanya. Kunin natin siya ng buhay, at hayaan mo akong maubos ang kanyang aktibong enerhiya upang ipaghiganti si Mr. Harmonia, sabi ng nag-iisang babae sa 6. Mukhang nasa 40s na siya pero taglay pa rin niya ang kaakit-akit na alindog. Napakalazwa ng kanyang kasuotan, dahil tumambad ang kanyang mga balikat, hita, at maliit na bewang. Kabanata 835. Nakatitig kay Sebastian ang nag-iisang babae sa 6 na si Roxy Body. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa pagnanasa. Tumanggo ang isa pang matanda. Tama si MS Body. Ang bata na ito ay puno ng blood energy. Naabot na niya ang 3.5 star Divine Realm sa murang edad. Dahil kaya niyang patayin si Mr. Harmonia, dapat may kakaiba siyang konstitusyon. Kung mahuli natin siya para sa cultivation ni MS Body, tataas ang lakas niya. Ngumiti ng nakakaloko si Roxy. Huwag kayong mag-alala, lahat. Kapag bumuti na ang aking paglilinang, tiyak na maglilingkod ako sa inyo ng maayos. Natuwa si Winston sa sinabi niya. Kung ganon, it's settled. Hulihin natin siya. Sugod. Hindi mapakali si Sebastian sa matinding titig ni Roxy, kaya inihagis nito ang Demon Blade sa kanya. She dodged his strike and said furiously. Hayop kang bata ka. Kapag nasa kama na kita, sisiguraduhin ko na magmamakaawa ka sa ilalim ko. Buwis na matanda. Ang lakas ng loob mo na pag nasaan ako. Mamatay ka na. Muling winasiwas ni Sebastian ang espada niya kay Roxy. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang mahabang espada upang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa isang dumadagandong na boom, pinalipad siya pabalik ng ilang yarda. Ang kanyang panloob na enerhiya ay umikot ng marahas habang siya ay halos lumuwa ng dugo. Gustong sumugod ni Sebastian para sa pagpatay, ngunit ang iba ay kumilos. Bawat isa sa kanila ay hindi kapani-pani walang malakas, lalo na si Winston, isang pinnacle demigod. Siya ay sumugod pasulong gamit ang kanyang mahabang espada na parang kidlat, at walang makakapidyo sa kanya. Kahit na sa isang one-on-one na laban kay Winston, maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon si Sebastian. Ang natitirang 5 ay kakilakilabot at binubuo ng isang 7 star na demigod, 2 6 na bituin na demigod, at Roxy sa 5 bituin. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay isang 4-star demigod. Hinarap ni Sebastian ang 6 na kalaban at mabilis na natagpuan ang sarili sa defensive. Nagtagal siya para sa ilang palitan, ngunit ang isang maling hakbang ay humantong sa isang espada na tumusok sa kanya. Halos tumagos ito sa balikat niya. Kaya, inihagis niya ang Demon Blade para ilihis ito at pagkatapos ay umatake siya ng ilang beses para gumawa ng opening bago tumakbo palayo. Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang patakasin. Mabilis siyang hinabol ni Winston habang hinuhugot ang kanyang espada. Nagpakawala siya ng mga alon ng sword energy patungo kay Sebastian. Dalubhasang umiwas si Sebastian sa isang barrage ng sword energy na parang may mga mata sa likod ng kanyang ulo. Sinamantala niya ang sandali upang makawala sa kanilang pagkakakulong. Sa kanyang espiritual na enerhiya na halos maubos at ang kanyang mga pinsala ay nagpapabigat sa kanya, ang kanyang bilis sa paglipad ay makabuluhang nabawasan. Si Winston at ang iba ay walang humpay sa kanilang pagtugis. Sigaw ni Roxy habang hinahabol si Sebastian, "Bata't, hindi ka makakatakas. Sumuko ka na at makipaglaro ka sakin."
Hahayaan pa kitang mabuhay. Tanda, ang lakas ng loob mo na pag nasaan ako ha. Kapag nahuli kita, hahanap ako ng ilang malalaking itim na oso para makipaglaro sa'yo. Ganti ni Sebastian. Hayop ka, gusto mo na bang mamatay? Galit na galit siya at nagpakawala ng alon ng sword energy sa direksyon niya. Gayunpaman, hindi siya nakuha ng pag-atake dahil sa layo na lampas sa 30 talampakan. Sinubukan ni Sebastian ang kanyang makakaya upang lumipad, at sa wakas ay nagawa niyang makalikha ng ilang distansya mula sa kanyang mga humahabol. Ngunit walang humpay silang nagkulong sa kanya. Sa kanyang mga pinsala at pagkaubos ng espiritual na enerhiya, ang kanyang bilis ay nagsisimulang bumaba. Makalipas ang 2 minuto, unti-unti na silang nahuli. Bata, hindi ka makakatakas. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting tumigil ka na. Sigaw ni Winston. Hindi sumagot si Sebastian pero alam niyang hindi niya matutuloy ang ganito. Ang kanyang cultivation base ay mas mababa kaysa sa karamihan sa kanyang mga humahabol. Dagdag pa, nasugatan siya sa naunang pakikipaglaban nila ni Chase. Napagtanto niyang hindi niya malalampasan ang mga ito sa isang labanan ng pagtitiis. Sa isang determinadong desisyon, itinakda niya ang kanyang landas patungo sa ipinagbabawal na lugar ng Demon Lord.